Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. On diary entry number 1024, I would not know how to live without the Lord. Jesus often visits me in the seclusion, teaches me, reassures me, rebukes me, and admonishes me. He himself forms my heart according to his divine wishes and likings, but always with much goodness and mercy. Our hearts are fused as one. Hindi ko malalaman kung paano mabuhay kung wala ang Panginoon. Madalas akong dinadalaw ni Jesus sa pag-iisang ito. Tinuturuan ako, pinapatatag ako. Sinasaway ako at pinapayuhan ako. Siya mismo ang bumubuo ng aking puso ayon sa kanyang banal na hangarin at kagustuhan. Ngunit palaging may labis na kabutihan at awa. Ang aming mga puso ay pinag-isa. In Faustina's seclusion, when she was really all alone, she felt that she was really not alone. Hindi siya nag-iisa talaga kasi danas na danas niya. Araw-araw niyang nararamdaman at kasama ang Panginoong Yesus. What a wonderful seclusion. Siguro ito yung mga nadarama ng mga kapatid natin na pinili na mabuhay in seclusion. Those hermits, ay mga ermitanya ng mga kaibigan natin, kakilala. Paano nila nagagawa yon? Paano nila nakakaya ng mamuhay ng hiwalay sa mga tao? Maraming ganito, no? Marami rin akong mga kakilala ganito. Pinipili yon. Pero actually, yung seclusion na pinili nilang buhay, the secluded life that they chose, hindi naman talaga siya para sa kanila, no? Hindi naman talaga yan buhay na nag-iisa o hiwalay na hiwalay sapagkat sila yung living testimony that the Lord is with them, nasa kanila, no? Kasama nila ang Diyos sa araw-araw na ginagawa nila. Yung iba talagang secluded and or alone, all alone, no? May mga ganoon. Talagang nag-iisa lang. Minsan nga kasama, no? Isang alagang hayop. Katulad ni San Roque, meron siyang alagang hayop. Ito yung mga talagang nasa cave, no? Nasa kuweba, doon nabubuhay. May ganun. Pero ngayon, hindi naman na ganun ka-secluded yung mga ermitanyong kilala natin. No? Meron silang kasama din na parang isang congregation din na maybe 3, 4 sila, ganun. And pero they have their own dwellings ang magkakaiba. Hindi sila magkakasama sa isang bahay. No, may mga sarili-sarili silang mga kubo, ganun. And kapag ito ay yung enclosed, no? Yung sila lang talaga, wala nakakapasok doon. They maintain their privacy. At malaya nila nagagawa ang pagsamba na kailangan nila away from the eyes of every creature. Hindi natin maunawaan yung ganong buhay sapagkat yun ang pinili nila. Meron din sa mga ordinaryong mga tao, no? Yung tinatawag na introvert. Hindi sila palalabas sa isang lagi nasa bahay lang or homebody. But they're happy being all alone or being on their own. Masaya sila.
Hindi natin mauunawaan yan lalo kung opposite ang ating personality, yung outgoing tayo, nasa labas palagi, nakikihalubilo. Pero maraming ganoon. And for the spiritual life, living a secluded life gives them the opportunity to really communicate and be alone with God. Wala po yung no, walang masyadong distractions. Hindi katulad natin, 'di ba? Hindi tayo mapakali no kapag wala yung cellphone sa tabi natin. Although ako I can go out even without. Alam mo, nalimutan ko. Hindi naman ako ganun ka alalang-alala kapag nalilimutan ko yan. Minsan lang kapag syempre may inaasahan ka, nalimutan mo, babalikan mo kasi may inaasahan kang communication. No? Pero being alone with God gives us the opportunity to pray halimbawa for souls, no? Walang distraction kasi ikaw lang at ang Panginoon. And for example, pumapasok tayo sa simbahan na walang misa, no? And nandun lang tayo sa harap ng banal na sakramento kung walang adoration chapel, nandun tayo sa harapan ng banal na sakramento sa pinakaharap ng simbahan. You are able to communicate to God. Walang ibang pumapasok sa isip natin. Although depende pa rin kung masyado pa rin maraming clutter yung ating pag-iisip na minsan kahit nandun tayo sa harap, lumilipad pa rin ang ating isip sa ibang mga bagay. But the mind is really something to be trained, no? Isang disiplina na maganda nating i-develop, yung bang may focus, yung you have the ability to think of only of one thing. If you're praying to God, it is only between you and God. No, yun nakakapasok tayo sa puso ng ating Panginoon kung alam at kaya natin na talagang hindi magpa-istorbo no, sa iba't ibang mga thoughts. No. Ako, hindi ko pa yan perfected. No? May mga times pa rin na even if I am alone, yung isip ko minsan nadadala sa ibang no, nadadala sa ibang bagay. No? Nakakaisip ka pa rin. Lumalak daw pa rin. No? It's like, kaya nga sa ibang parang ihinahalin tulad ito sa isang monkey, no? Kasi ang monkey ay kung ano-ano, lockdown pa, mahilig maglaro. So, parang ganun din yung isip natin, no? Naglalaro kung saan-saan ang isip, no? But we have to train our mind to really be focused. No? Kung ano lang yung kailangan nating pagtuunan ng pansin nandun lang. So, watching our thoughts. No? Halimbawa kayo po, mamaya, try natin yan, ano? Watching our thoughts, focus on one thing is really something that we have to develop in ourselves. At kapag nakayanan natin yan, it becomes our power. The mind becomes very powerful kasi nandun lang siya. And mas mabilis po yung nagiging, whatever it is that we are thinking, mas mabilis yung pagmamanifest kung ano man ang gusto natin. So when we are halimbawa praying to God for a certain thing, a certain person, a certain soul, dahil wala namang mga hadlang, no, mabilis yan na nagkakaroon ng katuparan. Kasi nga, malinis ang ating isipan. So ganun din, si Faustina, her advantage really, nung una para nalulungkot siya, she would be away from the sisters, she would be living literally alone. But then, habang lumilipas yung panahon, nagugustuhan na niya yung pag-iisa niya. Dahil nagagawa niya yung mas maraming bagay na hindi niya pwedeng gawin kapag nandun siya sa kumbento. No? May mga tinuturo sa kanya si Jesus. No? We do not know what are those things. Na nagkaroon siya ng opportunity na mabilis matutunan kasi nga she was alone. Kaya kung tayo, in our age, no,
When our children are already going out of the house, yung may mga sarili na silang buhay, turuan na natin yung sarili natin to live alone kasi it is one good opportunity for you to master being with God. Kasi yun siya na talaga ang mararanasan natin kasama natin. And we really do not have to be lonely, yung para nakakaawa, ay mag-isa na lang ako, no? Sapagkat kung matututunan lamang natin yon kung paano masarap, no? Ang ganda-ganda ng pakiramdam. Ako, I am already looking forward to that, no? Yung wala na ba akong wala na akong ibang kaabalahan, wala na akong kailangang isipin, no? Just really be alone with God. Kasi yun yung nagkakaroon tayo ng mastery in the spiritual life. So we prepare for that, no? Kapag dumating yung oras, yung panahon na kailangan na nating mag-isa because the children are already on their own, magiging normal na lang para sa atin at magiging mas maganda para sa atin. So imagine niyo na this is all for the good of our own soul, sa kabutihan ng ating mga kaluluwa.